Magandang umaga po sa inyong lahat, sa aking mga subscribers and viewers. Ito na po ang aking Katas SG. Hindi ko po ito pinagyayabang, but gusto ko lang pong inspire ang lahat ng mga OFW na kagaya ko na magkaroon ng sarili nilang business. At ito na nga po ay sinisimulan na ang pag-construct ng aking pwesto. Ito po ay building ng aking parents and they divided the space para magkaroon na ako ng konting space para meron ako masimulan ko na yung aking mini mart. And on the left side po ay 24 hours po yan na kainan ang nagrenta dyan. Sa videong ito guys, gusto ko lang i-share sa inyo ang construction, kailan to nagsimula, and also kung magkano ang nagastos ko sa pag-construct nitong aking mini mart. Ayan. So, by the way po, tulong-tulong po ang aking family, including my brother-in-law who is the electrical engineer, my brother, my cousins, and my parents. And also, nag-hire din po kami ng contractor for the roofing and the rest of the stuff. Just like yung paggawa ng shelvings, pag-leveling ng semento dyan sa harap. Kaya yan, nakikita nyo, binakbak po ng aking brother-in-law yung ramp because I wanted to level para maganda po siyang tingnan. So, and also, I will make a division since gusto ko po na yung sa harap, kasi may katabi po akong nagrerenta na um, pagkainan. So, gagawa din po ako ng division dyan na may screen. So, ayan po. Ginagawa na po ng aking brother-in-law ang tanggal ng ramp para ma-level po yan. So, it started February 26. So, I have the plan of opening March 18 as the grand opening of my mini mart. So talagang very short lang po yung, it's just about 3 weeks. So ayan na po, ayan natanggal na at para level yan kasi mahirap po pag hindi level, tsaka baka may madapa po. So ayan. So gusto ko lang po na talagang maganda yung surface dyan. So kung nakikita din niyo po, gumagawa na rin po ng division. Ayan po, nakumpleto na po, meron na po siyang metal paring. So, yung sa kabila po is nag-ano na po sila ng kanilang drywall. Ayan. So, ang dito na lang po sa banda sa akin, lalagyan, sasapawan ko po yan ng Hardy Flex. Ayan. So, pinsan ko lang at saka kapatid ko ang gumawa niyan. And also, ayan, tumutulong din yung aking pinsan sa paglilinis sa harap. So, nakikita nyo guys, harap po kami ng pinakamalaking Mormon's Church at Temple sa Pilipinas at saka katabi po niyan ay ang eskwelahan. So, yung pwesto po namin, yung building po namin ay talagang corner na corner and a lot of traffic kasi maraming tao ang dumadaan, mga estudyante, high school, elementary, at saka meron pa pong papasok dyan na mga villages sa amin. So, talagang very prime po yung pwesto ng aking parents. And, yun na nga, I'm so excited to finish this paggawa ng aking mini mart kasi nga sila din ang nagbabantay since I am out of the country. So, yun, sila po yung magmamanage ng aking mini mart tindahan. So, yan po. Ayan, at nabili na po din yung door para sa likod kasi nga kailangan ko rin ng may opening doon sa likod kasi papagawan ko ng glass door yung sa harap. So, ayan na po, nabili na rin yung mga hinges para sa door sa likod at saka ayan na binakbak na yung sa wall at yan na ay gagawa na rin yan ng pintuan. Ayan, para sa labas. Yan po yung likod ng building. And, ayan, yun po yung katabi. Meron din silang exit. Meron din yung CR sa likod sa mga tenants. Ayan, and dito sa side naman ay isang establishment, pharmacy na rin po. Yun din po yung exit nila. So, kailangan, kaya nga binakbak ko yung sa likod para meron din kaming exit. Ayan, kasi nga nahati na yung building. So, ayan na po, marami pa ring mga gagawin, pero masaya naman po at nagtulong-tulong po ang aking mga pamilya sa pag-construct ng aking mini mart. So,
happy kasi kahit wala ako doon ay sila po ang tumulong na para to make my mini mart possible na mag-opening sa March 18. Ayan po. And ayan na, malinis na po. And ito na, natapos na rin po ang paglagay ng drywall or yung um, sa gilid po siya sa drywall. So ayan, painting na lang po. And then sa harap, ayan na po, ili-level na po yan. Makikita nyo po na may improvement na and may konting division na po. So, metal screen po yung gamitin ko para dyan sa harap. At na-install na rin yung metal screen sa harap. Ayan, both sides po, minlagyan po namin ng screen. Kasi may isasabit po kami dyan. Kasi magtitinda din po kami ng mga bags, ukay-ukay. So, especially pag weekend. And plano ko po na pag Sunday, hindi po kami mag-open kasi it's a family day. So, my store will just be open from Monday to Saturday. O, ayan na po. Na-paint na po siya, yung ceiling at saka yung both walls. So, ang motif ko po ay pink kasi gusto ko po talaga yung store ko is color pink. And I don't like the color of the baseboard kaya sabi ko sa mother ko na kailangan i-paint ulit siya ng plain lang on both sides. So, kung color pink, pink yung sa harap kasi yun yung background and on the other side, pa-paint na ng puti. Ayan. So, ayan, happy na kasi meron ng division yung sa gilid at saka meron na ring kisame yung um, sa labas. Kasi pinadouble ano ko po, talagang insulator. Kaya medyo magastos po ito. Baka ma-shock po kayo pag sinabi ko po sa inyo mamaya kung magkano po yung nagastos ko sa construction. Kasi ako rin po ang nagpa-change ng roofing on both sides yung sa renter sa kabila kasi buong ano yan, isang building yan. So ako na lang ang gumastos. So medyo mahal po yung roofing at saka naglagay ng insulator po. So ayan, naka-insulate po yan. And then I'm using a recessed light. And then kung sa gilid, ayan, wala pa pong paint sa harap pero masaya na po kasi malaki na po yung improvement and malapit na pong mag-opening. Ayan. So, sa kabila po, ayan, operating na po yung karinderya. Actually, that food stall na open po for 24 hours. Ayan. Talagang malaki na po ang improvement and I'm excited for the grand opening of my store. Alam niyo bilang OFW talaga, pinapangarap talaga natin na magkaroon tayo ng sarili nating business, lalo na pag umuwi tayo ng Pilipinas, hindi naman habang panahon ay nasa ibang bansa na lang po tayo. So ito po ay isang napakagandang negosyo ang magkaroon ng tindahan, sari-sari store or mini mart. So this is really my passion kasi nga ano talaga ako, ever since bata pa po ako, meron kaming tindahan na maliit hanggang naging building po siya, naging mini mart. And since eto na nga, matanda na yung mga parents ko and then may mga pwesto na rin yung kapatid ko. So sabi ko sa mother ko na sana mabigyan ulit ako ng chance since I'll be back in the Philippines pag mag-retire na yung husband ko. So 6 months kami sa Pinas at saka sa ibang bansa. So, yan nga at may pagkakaabalahan kami. So, eto na nga, parang ang saya lang na yung katas ng pagtatrabaho ko bilang OFW for 10 years sa bansang Singapore, eto na nga, meron na nga siyang nakita na, na business. And yun na nga, yung flooring guys. Yung sa flooring naman, I decided to put a linoleum muna kasi pag uwi ko na lang, ipapagawa ko yung flooring na, laminated floor na color pink. So, for the meantime, dahil gusto ko motif ng store ko is pink. So, ayan, linoleum lang muna kasi magastos na talaga. As in, na-shock ako na gano'n na pala mahal ang mga materyales sa Pilipinas. And although I'm not satisfied with putting linoleum, but ayan, for the meantime, para lang opening kami ng March 18. So, para sa motive. So, ayan, tulong-tulong yung mga family ko, pinsan ko sa paglagay ng linoleum, guys.
So, pag-uwi ko na lang next time guys, ipapa-change ko yung flooring. So, papalitan ko siya ng laminated floor para kahit mabasa, imamap lang siya. Kasi yung linoleum naman, hindi naman siya maglalas. But for the meantime, para lang sa grand opening, so ayan na. Okay na rin siya na may accent na pink linoleum kasi nga yung store ko is color pink. Ayan. Tsaka ito nga pala yung built-in natin na, mga metal shelving, ayan. So, may accent po na color pink para pareho po sa ating motif na color pink. So, yung wood niyan is white tapos yung metal shelves is pink. So, may screen din kasi marami tayong ilalagay na mga abubot diyan, ayan. So, maganda na siyang tingnan. Sa labas din meron na ring paint and of course nagpagawa din ako ng gate sa harap para 'pag mag-close kami wala pong tatambay diyan sa labas. By the way, tatlo pala kaming maka-benefit sa store na 'to. Kasi yung brother ko nagtitinda siya every night, so diyan na po siya sa harap ng aking store para po yung may bibili ng pagkain niya, eh, sa akin na po bibili ng mga drinks. And also my sister, pinalipat na rin po siya ng aking mother at saka ng aking father para isahan na lang po kami ng store. So yung sa kabila, yung side niya, sa left side is yung kanyang toys and sleepers, and dito naman sa kabila yung aking mini mart. So, 'di ba? Happy-happy kasi may magbabantay na ng aking tindahan at makakatulong sa pag-manage ng aking store. At saka yung parents ko hindi mahirapan sila. So, ayan na po, that's the day before the grand opening and blessing. So, kaya tulong-tulong po lahat. At saka i-reveal ko na po sa inyo yung expenses ng construction. So, sa construction po, sobrang mahal. Hindi ko po na-realize na ganun po ang nagastos ko. 450,000 po. So, talagang masya-shock po kayo. Pati ako din, na-shock din po ako. Kaya nga po, yung puhunan ko, naging 50,000 na lang po. Sabi ko sa mother ko, "Ma, 50,000 lang muna. At saka kung may may kita na araw-araw, yun na lang po ang iro-roll mo para dumami yung stocks at saka yung paninda ko." So, yan po. So, total of 500,000 po yung nagastos ko. So, pero pwede naman po talagang mga less than 100 lang kung hindi po talaga ako nagpaganda ng aking store. But this is for my family and comfort na rin po pag-uwi ko at hindi na po mainitan at saka may aircon na rin po at saka medyo social po yung tindahan ko. So, thank you guys and abangan nyo po yung next video, ang blessing ng aking mini mart. So, God bless po sa inyong lahat.